Paano ba? Si kuya walang helmet. Tropa to si kuya. Taga sa atin yan. E-bike pala yung akala ko motor. Paano ba magkwento? Kwento ko na lang yung inabot ng gastos tungkol dito sa motor. Tsaka paano pa ba mag-update? Hindi naman ako natenga rito, dire-diretso gamit ko sa motor eh. Kinabukasan, pinagawa ko lang din agad. Matindi rin eh, dinire-diretso ko yung gamit, di ko siya pinagpahinga. Kasi kailangan, papasok rin ako, dire-diretso talaga pasok eh. Tapos ano ba? Una kong binili kaagad yung tinidor. Bumili na ako ng assembly ng tinidor nito. Hindi ko na machine shop na ang pangalawang beses. Kasi yung unang beses may uwi lang yun eh. Na straight siya pero alam niyo yung axle, yung lagayan ng gulong, sobrang lapad. Lapad niya kaya pinilit lang siyang pagdikitin para makauwi. Sobrang lapad, tama ba? Hindi, yung pala, basta yung layo nung axle, yung kabitan ng gulong. Ang layo nung pagkaka-machine shop. Kasi nung nagpa-machine shop kami, hindi namin dala yung yung ehe, yung axle. Eh hindi na talaga siguro ibalik sa dati. Yung standard na layo nung niya, space. Kaya nung kanabit yung gulong, ang layo, ganun. Tapos pinilit namin idikit para lang maka-uwi. Sobrang tigas. Ang nangyari nung pinagdikit yun, nagmamadali na ako. Hindi naman ako nagmamadali. Gusto ko lang bumusina dun sa kanila. Kaya nangyari, di ba malayo yung axle, pinagdikit ng ganon, nawala yung shock, nawala yung play ng dalawang telescopic. Kasi nagdikit eh. Matigas po yung biyahe ko noon. Tapos tabingi yung manibela. Ito pakita ko sa inyo kung bakit bumili na ako, bakit assembly na yung binili ko Pakita ko, ganito yung nangyari sa tinidor natin tsaka sa T-post. Ito yung isang tama Makikita nyo ngayon. Kita nyo to. Tinamaan yung radiator na yan. Itong T-post ko, bumalik ko kasi ng ganyan yan. Tapos itong T-post umabot dito sa radiator. Pero itong radiator hindi nasira. Pero pag tinignan mo dito sa gilid, sinipat mo, medyo umurong siya pa ganun. Kaya tinitignan ko kung dumikit siya sa fan eh. Hindi naman siya dumikit sa fan. Hindi ko na mapapakita, pero ayan, umiikot yung fan. Bumalik ko to, hindi lang siya nabutas. Hindi siya nabutas, kaya akala ko bibili ako ng bagong radiator eh, o kaya big radiator, pero hindi pa. T-post umabot sa radiator. Ganun katindi yung bent nito pag ganun. Bagong bili na to, bumili ako ng bago. Hindi ko na ginamit yung luma. Nandun yung luma. Kasi bukod sa baliko yung T-post. So baliko. Wala, hindi ko na ginamit. Bago to. Bago lahat yan. Yan. Itong tapalodo ko, inaayos ko pa. Pero hindi rin nabasag yan. Okay yan. Yan, ganyan yung nangyari sa T-post. Dumikit sa radiator. Yung radiator buti walang tagas. Akala ko nung una may tagas eh. Sinisilip ko. Pagtingin ko tuyo naman siya. Tapos binabasa-basa ko. Wala talagang tagas yung radiator. Tapos nagpalit na rin ako ng coolant. Hindi ko na binidyo mga sir. Eh marami namang gumagawa. Ano lang sa coolant, punuin nyo lang. Tapos i-side stand nyo. Naka-side stand ako sa paglagay ng coolant. Tapos naka-on yung makina ng motor. Naka-on siya ng mga, di ko na namalayan eh. Baka lampas nga 5 minutes naka-on yun eh. Habang naka-open yung cap. Tapos puno siya. Tapos pindot-pindot pa rin. Kapag abaw-abaw na yun, tsaka yung takpan. Okay na yun, hindi na mag-overheat yan. Tapos sa pagtripang ko magpalit ng coolant. Yan, dinidrain ko muna. Ito yung lalagay ko. Tagal na ito, no? Hindi ko na napagpatuloy itong video ko na to. Marami ng video nito, palit ng coolant. Siguraduhin nyo lang kasi na puno. Tapos ito alam niyo yung realization ng pagkaka-aksidente mo. Merong slight na low moral dun eh. Parang wala na, aksidente na. Kaya binibiro ko yung dalawa kong kasamahan. Sabi ko hinihintay ko lang kayo bumalik eh. Kasi di ba medyo natagalan sila konti. Kasi buhati na sana natin, diretso na natin sa bangin, uwi na tayo. May mga ganun ako naiisip na, ewan, pabiro lang naman sa isip ko. Parang yung ganun yung klase ng nangyari, takbo ng utak mo. Parang wala na, aksidente na. Tapos yung slight din na panghihinayang, hindi naman din first time na tumaubo ko sa motor. Ganun lang yung reaction ng isip mo.
Sa akin ha, iba ko sa iba kung ano magiging reaction nyo pag bigla kayong wala naman, wag naman tayo makakaksidente ulit. Tutukan nyo lang yung biyahe nyo para hindi kayo bulilyaso. Totoo yung totoo yung sa tagal mo na nagmumotor, sobrang kampante ka na eh. Confident ka na, kala mo naman sanay na sanay. Ako sanay lang ako sa traffic light, yung mga ganyan. Sanay ako sa traffic light ng Metro Manila, sa city drive na ganito, sa expectation ng mga paligid na nangyayari. City pagdating doon, maluwag ba yung daan, masip ba yung daan, tutok ka dyan kahit ano pang klaseng daan. Sobrang kampante kaya nangyari po yun. Hindi naman ako naggagala-gala ng malalayo-layo. Kaya gusto kong subukan ngayon dalas-dalasan yung paggala ng malayo Tapos yun nga, nabili ko yung assembly ng fork. Pang 150 po yung binili ko Sniper 150 na assembly. Wala kasi pang 155 Mas malambot to. Mas sumasagad yung shock na ito. Mas lalagotok ka. Mas malambot pero yung handling okay lang. Tapos manibela, di ba tabingi yun, pakanan. Bumili na rin ako noon. Hindi na ako machine shop hindi ko na pinadiretso. Bago tong handlebar ko. Eto na. Eto yung lumang manibela. Balik ko na yan. Bumili na ako ng bago. Hindi ko pa ito nalalak. Mamaya ko pa ito lalak. Tago ko muna to. Pwede pa to pag pinapantay ko. Eto pa pala, pakita ko lang to. Hindi ko na matiis Binilihan ko na ng bago. Yan, nakabit ko na yung bago. Yan, nakabit ko na. Tapos nakailaw na siya ulit. Ito, subukan namin tong ayusin. Tapos bigay ko na lang sa inyo. Yung sticker nga, di ko na natanggal walang sticker doon. Bilihan ko na lang ng ibang sticker yan. Pwede ko rin tanggalin to. Tapos dito sa coolant, yung coolant, siguraduhin nyo lang na puno. Ganyan punong-puno na yan Pwede ko na isara to. Huwag kayong magsasara ng coolant nang hindi yan umaapaw. Okay na sa akin yung umaapaw kaysa naman sa mabitin tayo kasi overheat yung motor natin. Yan, okay na yan. Tatakpan ko na yan. Tapos lalagyan ko na to. Wala pa to Ito yung fork ko. Nung minasin shop to, sobrang layo na ito. Pinilit lang i-compress para makauwi. Hanggang doon lang yung kaya kaya hindi na namin pinilit. Wala na to, kaya bumili akong bago. Lahat ng presyo lagay ko na lang. Yung bumili rin ako nun yung axle. Itong handlebar ako na nagkabit Hindi ko na na-explain, basta kinabit ko na lang siya. Tapos ina-align ko ko siya ng ganyan, pantay naman. Ayan, pantay naman siya ngayon. Wala naman siyang pakanan na paling. Kasi paling yung nakaraan Akala ko kasi maaayos yung manibela pag bumili ako ng bagong assembly ng fork. Hindi. Pagkabit ko ng assembly ng fork, ganun pa rin. Kaya ito bago, ayan, diretso yan. Tapos ako na naghigpit nung ball race. Ayan, walang wiggle yan. Meron ba? Ayan, meron na. Mabalik na. Yung wiggle talaga na yan, lumuluwag talaga sa sniper. Kaya nag-wiggle Wala na, hindi na ako aabot dun sa green. Hinigpitan ko na yung ball race na ito kasi nung kinabit dun sa sampalok, hindi na siya nagwiwiggle. Tignan ko nga ngayon. Ayan, medyo okay naman. Ayan, ganyan lang. Ball race lang yun kapag nagwiwiggle na yung motor. Patingin ko ball race lang talaga yan kapag nagwiwiggle na yung handlebar. Lumuluwag-luwagin si sniper higpitan nyo na lang doon. Tapos yung mags ko sa harapan, hindi ko napakita sa video bengkong na po yun, bengkong siya. Punit kasi yung gulong punit yung gulong tapos tumama yung mags, kaya bengkong yung mags. Binalik ko yung stock na ito. Magkaiba itsura na ito ngayon, likod tsaka harap. Buhay, tinago ko, plano ko pa naman sa anong ibenta yun. Salamat.
Yun na nga, magkaiba nga yung mugs nito. Merong gustong bumili ng mugs ko, papayos na lang daw niya yung harapan. Pero parang nagustuhan ko to yung magkaiba yung itsura ng mugs. Stuck yung harapan tapos yung likod yung RCB. Hindi na punit yung mugs sa harapan eh, baliko lang. Pwedeng pa machine shop yun siguro. Kaya nilang ibalik sa bago. Ay, hindi na pala mababalik sa bago yun. Papantay lang siya. Lalagay ko dito yung mga listahan nung hindi ko pa yata nabanggit yung iba. Sama ko na yung labor doon sa sa Sampaloc, tsaka kay Kapipito yun sa machine shop. Lupit nun mag machine shop, diba? Balik ko yung tipos ko, hirap na hirap sila eh. O yun lang ulit, nakapagkwento ako ulit dito kahit papano. Buti na lang, puro sa motor, wala po sa katawan natin. Hanggang ngayon meron pa rin masakit dito sa paa ko. Yung tapilok ko dito, meron pa kahit isang buwan na nakalipas. Tas ang pa ba masakit? Wala na. Dito ko medyo nung umpisa wala na rin. Tapos ang pamasakit, wala na, yun lang. Kaya laking pasasalamat ko nun eh. Walang naapektuhan sa katawan ko. Tas hindi ko nabanggit yung helmet ko. Ngayon ko lang naranasan ulit. Yun yung pinaka purpose ng helmet. Kasi ang alam ko ito tumama sa akin ulo, bag. Tapos kita nyo umikot ako, di ba? Tapos yung clear visor, medyo bangas-bangas yung dito. Kita nyo ba? Hindi ko naman nakikita. Sana nakikita. Bangas-bangas yung dito. Tapos yung dito naman medyo nakaangat na to eh. Pero okay pa. Kaya sabi ko bibili ba ako? Hindi muna, okay pa to si Flash eh. Yan, binalik ko lang muna tong dark visor. Tapos yun lang, o paano? Hanggang dito na lang muna. Salamat. RIP kay Sensei Toriyama.